Nag-asawa ng apam para makaahon sa kahirapan. Alam nga naman mag-asawa ka ng apam na mas lalo kang lumubog sa kahirapan, Zay. Siyempre, mag-asawa ka ng apam yung maangat ka sa kahirapan. Yun ang dapat. Ikaw na mahirap, gusto mo pa rin maghirap hanggang sa nag-asawa ka, siyempre hindi, diba? Kaya wag tayo masyadong judgmental, ha? Hindi ba pwedeng yun lang talaga ang itinadhana sa kanya? Hanap ka din ng apam mo para malaman mo at masubukan mo ang ibang putahin na niloto ni Bathala. Lasya. Sana namang kababayan natin ang nakaahon sa hirap. Mga exotic lang talaga na Pilipina ang gusto ng mga apam. Huh? Grabe siya, maka-exotic ka naman, Zen. Sana oil exotic. Hindi mo ba alam na ang exotic is very rare yan? Don't me. Yo, what's up, Coconut Poknut? Welcome back for another kwentuhan na naman for today's video, mga Zip! But before tayo magsimula sa ating kwentuhan for today's kaganapan, ay syempre mag-shoutout muna tayo sa ating mga nag-effort talaga na mag-comment doon sa last video na in-upload natin. Shoutout nga po pala kay Miss Amor Laureta. Shoutout kay Miss Labatins Laventure. Shoutout kay Ma'am Shi Miguel Aninyon Bahala. Miss Dina P. Williams. Shoutout po Alicia Ilogsong, Miss Godjaniz. Shoutout kay Miss Armstrong E. Irish. And syempre di natin makakalimutan ang ating mga maring expired. At para nga malaman ninyo ang ating pagchichikahan for today's kaganapan, stay put lang kayo dyan. Thank you sa panunood nyo. So ang title ng ating pagchichikahan for today's kaganapan is Akala ko pangit ako, not until na-meet ko si Apam. Sana oil, umaapam. Ito na ang sign, sis, para makahanap kayo ng para sa inyo. Yun talaga yun. Yan din yung napil ko dati. Napil mo lang yun talaga, sis. Hindi talaga ako ligawin. Madalas hindi ako nagka-crush back ng mga crush ko kasi nga di ako yung head turner. Oy, appear tayo dyan, sis. Parehas talaga tayo. Ito naman, puro ka parehas. So, ayun na nga. I went to a local solo trip. Sa trip na yon, mostly foreigners yung nakasama ko sa boat. Sana all, malakas ang loob mag-solo trip, mga Zel! Mag-solo trip na kayo, baka doon nyo talaga matagpuan si Cupido. May kumausap sa akin doon na foreigner. Ay, sana oil talaga kinakausap. And he asked if mag-isa lang ako. Ay, Zay, alam na di, may bala. Then ayun, kami naging buddy sa trip na yun. Siyang nag-take ng photos ko and I took his photos too. After the trip, he asked for my IG. Akala ko gagawin lang akong followers. Pero he messaged me the next day. Ay, ito na nga ba yung sinasabi ko? May balak eh. He invited me to go sa isa pang place. Ay, Zay! Ito na nga ba yung mga moves ng mga ano eh? Char. Pero sabi ko, di ako pwede kasi nga may gagawin ako that time. Very smart ka dyan. Kasi you don't know kung anong gagawin. You know? So sabi niya, baka raw pwede ako ng gabi. Uy, delikads yan, sister. Baka ma-depress ka niyan. And wala naman akong gagawin, so I said yes. Very wrong move talaga ito, sister. Dapat hindi ka nagpayag na magkita kayo ng gabi. So anyway, by the way, highway. When we meet nung gabi na yon, he's very talkative. Sana all talkative. So, ibig sabihin, interested talaga siya sa'yo, te. Ang dami niyang tanong about Philippines and very amazed siya sa ganda ng Pinas daw. I think lahat ng foreigner talaga na amazed sa ganda ng beauty ng ating Pilipinas. Ano yun? Ganda na beauty pa. Idiwaw show pa, diba? Wag na kayong magano dyan. Kanya-kanya tayo nito ng English. He even said that a lot are beautiful, especially me, na sobrang ganda. Wow, humuhugot si pare naman talaga, oh. Na-flatter naman ako kasi di naman ako masyadong nagagandahan sa sarili ko. Tapos nga nang ganda si kuya mong apam sa kulay ko, which is very morena. Ngayon, magandahan ka na sa sarili mo kasi si apam na talaga nagsabi sa'yo na you're pretty. Ay, alam nyo, yan talaga ang gusto ng apam, yung morena. Yung kulay medyo brown-brown ka ng very, very light. O kaya naman medyo parang caramel ang color mo. Gustong-gusto yan ni apam. Para po sa inyong mga kaalaman, no, yung mga babae po dito nila, nagpapataning pa sila para lang sila magkaroon ng morena color. Which is tayo, no need na yan. Gumagamit pa nga tayo ng mga whitening para daw pumuti. Kono. Pero mas gusto talaga ng mga apam yung color ng mga Pilipinas, especially if you're morena. If you know Inka Magnaye, we have the same skin color, glowing yung brown skin. And now,
He wants to go back daw agad sa Pinas and mag-meet daw ulit kami. Ay, at talaga namang na-in-love siya sa'yo, Zez. Is this my apam story na ba? Well, that's the start of your apam story, Zez. Also, I have realization na it's so good to go on a solo trip. O, mga single dyan na naghahanap ng apam, eto na ang sign, sis, para mag-solo trip kayo. Baka doon nyo na talaga mahanap si Cupido. Mas nakilala mo sarili mo. Mas nai-enjoy mo yung scenery. Mas madami kang makikilala rin. And many more. I thought magiging sad girl ako pero hindi. I was on my happiest doing a solo trip. Ayun lang, share ko lang. Sis, I'm so proud of you na kaya mo mag-solo trip kasi ako parang hindi ko talaga yan kaya na mag-solo trip kasi, you know, baka maboard ako doon. Especially ako yung tipong taong mahiyain. Stranger kayo to each other, ganon. Ay, Zay, baka mapanis ang laway natin dyan. Kaya sa mga malalakas ang loob dyan na mag-solo trip, Day, ito na ang sign. Especially pag single ka and you feel the same thing na napapangitan ka sa sarili mo kahit na hindi ka naman pangit kasi feel mo walang nakakagusto sa'yo. Zay, baka sa trip mo na to, baka magbago ang pananaw mo sa iyong sarili once na may mamit ka ng katulad kay ate girl. So, syempre, hindi pwedeng walang mag-comment dito, no? Ganon naman ata talaga, like pag di ka maganda sa Pinas, sa apam ang pag-asa mo. Pag nakakita ka ng ganyan, halos sinasabi ng mga Pinoy na mahilig daw sa exotic ang mga apam. Yung mga nagsasabi na mahilig ang mga exotic sa apam. Exotic beauty. Pagkaintindi ng karamihan talaga, ang exotic ay Chacanes. Yun talaga yung pagkaintindi nila. Kumbaga sinasabi nila na lahat ng pangit sa Pilipinas, lahat ng exotic beauty sa Pinas ay napupunta sa apam. Wow, sana all. Hindi mo ba alam, sisters, brothers, kung sino ka mang nilalang sa balat ng lupa, ng exotic is a rare beauty yan. Hindi mo yan mahahanap sa ibang lugar, kundi dyan lang yan sa atin sa Pinas. Itaas ang wagayway ng mga taga-Pinas. Yo. Totoo ba na exotic talaga ang type nila? Di naman sa exotic pero in their own beauty standard na attract sila sa'yo. Gaya ng mga pangit na Amerikano, nagagwapuhan pa rin ang mga kapwa natin. Pangit ka naman, Zez! Pero here's the catch, hindi lahat nagwagwapuhan sa kanila. Same rin sa kanila na hindi lahat nagagandahan sa atin. Zez, walang pangit na tao. Everybody has their own beauty. Char. Hoy, wag kayong ano dyan, ha? Ang dami kayong mga Pilipinang natugis ng mga Amerikano. Kaya hindi lahat ng sinasabi nyo ay exotic. Based on my observation, ha? Yung mga Pilipinang nag-aasawa ng apam, dinadala nila dito sa Amerikano, Zay, nag-glow up. Kaya wag ka mag-judge dyan na mga Chacanes ang mga inaasawa ng mga apam. Ay, Day, baka mas maganda pa sa'yo yan, Zay. Baka yung nagsabi na yan, hindi niya lang talaga tinitingnan yung sarili niya sa salamin. Grabe kayo, hindi naman sa ganun. Siyempre, mga apam, tingin nila sa Pinay foreigners din. Totoo yan. Para sa mga apam, ha, mga foreigners din tayo sa kanila. Umay na dito siguro sila sa kalahi nila, so mas attractive sa tingin nila ibang lahi. The reason naman kasi talaga na gusto ng mga apamang mga Pinay, kasi hinahanap nila talaga yung wife material. Wow, Zenny oil wife material. Wow, shop out. Where I live, parang hinugot mula sa biringan yung mga dinidate ng mga apam. I'm sorry pero sirang-sira na imahe ko sa mga interracial couples dito sa Manila. Grabe ka naman, sis, na hinugot mula sa biringan ang mga dinidate ang mga Pinay. Hindi ba pwedeng tinadhana lang talaga sila ni Papa G? I agree. Kaya siguro ganun ang nagiging reaksyon ng iba pag nakakita ng interracial couple. Lalo na sa TikTok, and halos yung iba wala pa sa ayos kung umasta sa social media. Hala, sino kaya yung pinapatamaan nito? Hindi ba pwedeng ni-enjoy lang talaga nila ang life nila sa TikTok? Grabe ka naman maka-judge ka naman agad do. But the thing is, yung mga apam ba na yun is popular sa lugar nila? Probably not as well. So, what do you mean? So, kailangan ba maging popular? Para sa iyong kaalamanti, ha, ang mga apam, very sila, private person. More on work kasi ang mga apam eh. Kumbaga, work, bahay, at kung meron man silang pinagkakaabalahan kapag day off nila, yun lang yun talaga. Like, hindi sila ma-social media. Hindi katulad sa atin sa Pinas na everybody's vlogger.
Apam is the key. Sali ka sa FB ng mga matet or those na may apam partners, makikita mo na meron talagang mga Pinay and trans na target talaga is foreigner para makaahon. Ala, para makaahon do. Sirap. Grabe naman talaga to. Judgmental to si Manoy, si Aning, si Manang. You know? Ang mas scary pa is yung mga trans kasi may main Pinoy na partner sila. Then may foreigner sila na panders nila. Kumbaga, ibig sabihin niya itaga-sustento. Nasisira yung imahe ng mga iba nating kapwa, mga Pilipino or Pinay na may asawang apam dahil sa mga kapwa din natin na mga Pinay-Pinoy na nanloloko ng apam. Kumbaga, pinipirahan lang nila para makabayad sila sa kanilang mga bells, ganun. Tapos, pag na-hurt si apam, ay diretso kay Rapid Hall po. Wow. Or wag yun naman pirahan ang mga apam kasi mababait talaga ang mga foreigner, ang mga Americans. Hindi ko nila lahat na sila lahat ay mabait, but most of them na nakilala ko dito, mababait sila. Very polite, very nice person. Ipaparamdam talaga nila sa'yo na you're welcome sa bansa nila. Ganong level. Mas madali sa isang Pinay na makakuha ng apam compare to Pinoy. Especially if exotic beauty sila. That is also true. Di naman kailangan hard mode lagi ang buhay. As long as genuine intention ni apam and single sila both, don't see why not. Diba ganun naman talaga? Pag nagustuhan ka ng apam, most likely pangit ka sa standard ng Pinas. Grabe ka naman makapangit sis. Na-hurt naman ako doon. Tagos sa puso. Char. Lol, not necessary. I know many pretty girls na maraming locals at nanliligaw at nililigawan ng apam. By your definition, pangit ba ang mga beauty queen? People are attracted sa mga bagay na hindi natin madalas makita. Isang kababayan na naman natin ang nakaahon sa kahirapan. Ay, grabe siya. Hindi ba porket nag-ano ka ng apam is makaahon ka na sa hirap? Siyempre, hindi mo yan alam hanggat di ka nakarating dito sa lugar nila kung saan sila nakatira. Hindi mo malalaman kung anong estado ng buhay nila hanggat hindi ikaw mismo ang nakakaranas at nakakita. Para sabihin ko sa inyo talaga, hindi lahat ng foreigner talaga is mayaman. Hindi lahat ng foreigner settled na sa buhay ba? Ganon. Meron namang mga bata na hindi pa talaga sila settled sa buhay nila. Like, gusto pa nilang mag-party-party, ganon. Like, yung utak nila is wala pa sa pag-ready para sa kanilang kinabukasan. Kumbagang iniisip lang nila is party doon, party dito. While there, while over there, somewhere, everywhere, ganon. Tapos, meron namang mga older na maaga talaga silang nag-retired. Tapos parang umaasa na lang sila sa gobyerno. So pag napunta sa'yo yun, for sure, ikaw ang bubuhay sa kanya. Kaya kung gusto niyo talaga ng apam, no, kilatisin yung mabuti. Dapat mayroong trabaho, dapat talaga settled na sila sa buhay, ganon. Kasi syempre, di ba? Alam nga naman, maghanap ka ng apam na ikaw pa yung bubuhay, zin. Parang naghanap ka ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo, ganong level. Para sa akin lang yun, hindi ko yun nila lahat. Kaya kung mag-aapam ka lang rin naman, syempre, magtulungan kayo para, alam mo yun, maging maayos ang inyong pamumuhay, maging successful kayo sa buhay. Meron din naman talaga kasi na apam, naghanap ng mapangasawang Pinay para pag nadala na dito, si Pinay na yung patrabahuin. Si apam hindi na magtrabaho, kuhain ang kita at maghayahay na ang buhay ni apam. May ganun din naman. So depende talaga yan. Kaya bago kayo sumama sa apam na nakilala nyo kung saan mang dating site o kung saan mang platform ng social media, dapat talaga kilatisin yung maigi at mabuti. Sapagkat subalit para hindi ka ma-depress. Huwag din mag-expect ba na ay, apam to mayaman, hala hiningi na lahat. Tapos dahil mabait itong nakilala mong si apam, syempre bigay-bigay doon, bigay ganyan. Hanggang nadala ka na dito sa Jumerica at doon mo nalaman na lubog pala sa utang si apam. Dahil kabibigay sa lahat ng hinihingi mo. Syempre nangyayari din yan. Again, hindi lahat talaga ng apam is may tong. Kumbaga nabubuhay lang din sa paycheck to paycheck kasi alam nyo guys, kung makapunta talaga kayo dito, bells everywhere. Hangin lang siguro yung libre dito. Like minsan, kulang pa yung sinasahod para pambayad sa bills. Kasi grabe naman talaga ang bills dito. Tapos may dagdag pa na kahit bayad na yung bahay mo, Zay, meron ka pa ring utang sa gobyerno. Like ganun, property tax. Baka apam talaga para sa akin. Kaso hirap ako mag-English na tama ang grammar. Girl, don't lose hope. Kasi me, myself, and I, hindi rin ako marunong mag-English before. Like yes, yo lang yung answer ko. And minsan kinukuha ko pa sa Google para makapag-communicate ako kay
kay paring David, you know. Minsan naman nagpapaturo ako sa pinsan ko na, alam mo yun, maalam sa English. Hanggat sa araw-araw na kinakausap ko si paring David, talaga namang natuto na rin ako ng very, very light lang naman. Hindi ganun ka-perfect yung sentence ko, pero pwede na maintindihan na talaga siya. Kaya don't lose hope kung hindi ka marunong mag-English, may Google dyan. So, but anyway, kung para talaga sa'yo si Apam, para talaga sa'yo yan. Pero kung hindi, kahit na anong hanap mo dyan, kung hindi para talaga sa'yo, di ganun na lang yun. Baka ang para talaga sa iyo ay Pinoy. Pinoy tayo! Pinoy ako! Wala na talaga tayong magawa dyan, sis. Kung hindi para talaga sa'yo si Apam. Congrats naman! Sana naman hindi siya isang matandang puti na retiree para tunay na winner. Wow! Grabe siya! Grabe ka sa matandang puti. Hoy, FYI ha, para malaman mo, no, na mas okay na mag-asawa ng may edad na. Kasi, hindi ko ginila lahat ha. Secure na ang life sales, ganon. At FYI ha, para lang sa kaalaman mo ha, masarap kaya magmahal ang mga matandang Apam. Tatrato ka talaga nila na para kang isang kagalang-galang, prinsesa, ganon. Very gentleman talaga sila. O, sabihin ko sa'yo kung bakit. Kung bakit nasabi kong masarap magmahal ang matandang Apam. Kasi, pag nagmahal sila, like, bigay todo, ganun. Example na lang, panag-away kami ng asawa ko. Bihira lang kami mag-away, minsan wala pa nga eh. Pero panag-away naman kami, kahit bihira na, siya talaga yung unang magsusuyo sa'yo. Siya yung unang magsusorry sa'yo para okay na, para tapos na. Very sila, down to earth. Ay, basta yun na yun. Very mapakumbaba sila. And good provider. Tsaka hindi madamot. Sa akin, hindi madamot sa pamilya ko. Sobrang bait. Kung ako yung tipo ng partner na sobrang maluho, like bili doon, bili dito, gastos doon, gastos dito. Nako sis, baka pordoy ng asawa ko. Baka wala kaming bahay ngayon, wala kaming kinimirot, baka ano kami ngayon, sa lansangan nakatira. Kasi Zay, sinasabi ko sa inyo, kapag may gusto ko, isang sabi ko lang yan sa kanya, go. Never kong narinig yung asawa ko ng no. Bawal gumastos. No, hindi pwede. No, hindi ganyan, ganon. Super mapagbigay, super bait, super supportive. Bago yan umalis ng bahay, lagi niya sinasabi, go, hang out with your friends, go, shopping with your friends, go out, do this, that's them. Ganon. Pero dahil hindi ako ganun tao, I choose to stay lang dito sa loob ng bahay. You know what makes me happy? Siyempre, alam nyo na yan. Kahit iwanan mo ako dito sa bahay ng ilang taon, basta may pagkain, ay, Zay, kaya ko yan. And ngayong 30s na kasi ako, guys, parang gusto ko na lang ng peace na life, no more shopping, parang gusto ko na lang ng tahimik, more on focus tayo sa itaas, kasi siya naman ang nagbigay nito lahat sa atin, kung anong meron tayo. Hindi man tayo ginawang kasing yaman ni Elon Musk, at least nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, and that's enough for me. At may natatawag kaming tahanan kung saan safe kami and happy kami kapag kami ay magkasama. Eh di wow, siopaw. Kaya wag kang ano dyan, no? No, it doesn't matter. Matanda or bata ang iyong Apam. Basta ang importante, nagkakaintindihan kayo, masaya kayo, happy ang inyong life, happy ang inyong marriage. Bongga na yan, okay na yan. May mga Pilipino talaga kasi kapag nalaman nila, ay matanda yung asawa. Parang disappointed yan. Ikaw bang makikisama? Ikaw ba ang makakasama niyan sa loob ng bahay? Ikaw bang magpapakasal sa kanya? Like the age, di ba? Kaya don't underestimate yung mga older guy. You don't know. Try mo para malaman mo din. I'm happy for you na nahanap mo na ang taong para sa'yo at sana maging okay ang relasyon nyo if ever kung kayo man or kung naging kayo man. And sa mga gusto mag-apam dyan, push mo na yan dahil masarap magmahal ang apam.